kailan naman nakahanap na ako ng disente at tapat na kapalit para sa mga disenyo mo, saka ka naman nagdadalang tao. Napakagaling mong maging pabigat sa buhay ko, Solen. Ang boses ni Rafael ay tila isang matalim na patalim na humiwa sa katahimikan ng gabi. Ang mga salitang yon ay hindi nagmula sa isang estranghero, kundi mula sa lalaking pinag-alayan ni Solen ng 5 taon ng kanyang kabataan, sakripisyo at bawat hibla ng kanyang pagkamalikhay. Sa loob ng kusina, nakatayo si Solen. Ang kanyang mga kamay ay puno pa ng harina habang dahan-dahang pinupunasan ang labi ng isang mangkok. Ngayong gabi, espesyal sana ang lahat. Nakahanda ang paboritong nilagang baka ni Rafael, ang ulam na lagi niyang niluluto tuwing pagod ito galing sa opisina. Ang bawat sangkap ay maingat niyang pinili. Bawat minutong nilaan sa pagpapakulo ay puno ng pagmamahal. Ngunit ang init na nagmumula sa kalan ay walang binatbat sa lamig na bumalot sa kanyang buong pagkatao nang marinig ang mga salitang iyon mula sa labas ng pintuan. Sa tabi ni Rafael, nakatayo si Marisol, ang babaeng itinuturing niyang kapatid, ang babaeng madalas niyang pagbuksan ng pinto sa oras ng pangangailangan ay nakasandal na ngayon sa braso ng kanyang asawa. Ang mga mata ni Marisol ay walang bahid ang pagsisisi, bagkus ay may halong pangungutya habang nakatingin sa direksyon ng kusina. Ang mangkok sa mga kamay ni Solen ay tila naging napakabigat. Hindi na niya maramdaman ang init ng pagkain. Tanging ang pamamanhid ng kanyang mga daliri ang namamayani. Ang kanyang dibdib kung saan nakalagay ang buhay ng maliit na nilalang na kanyang dinadala ay tila kinakapos ng hangin. Bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nagnanais na sumigaw, na lumaban, ngunit ang lahat ay natuyo sa kanyang lalamunan. Ang mundong binuo niya para sa kanilang dalawa, ang bawat pangarap, ang bawat disenyo ng alahas na siya ang gumawa, ngunit inangkin ng iba, ay gumuho sa isang iglap. Bakit? Iyon lamang ang tanong na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan habang nakatayo siya sa gitna ng kusinang puno ng amoy ng pagtataksil at pagkain na hindi na kailanman matitikman ng taong pinaglutuan niya. Ang kanyang mga mata ay nananatiling tuyo, hindi dahil sa walang luha, kundi dahil ang sakit ay mas malalim pa sa kakayahang umiyak ng isang tao. Nang pumasok si Rafael sa kusina, hindi man lang nito tiningnan ang hapagkainang inihanda ni Solen. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatuon sa papel na hawak niya. Isang kasunduan sa diborsyo na tila matagal na niyang inihanda. Bakit ang isang pusong nagmahal ng buong katapatan ay kailangang mabasag sa kamay ng taong naging buhay at mundo niya? At sa gitna ng kawalan ng sagot, tanging ang tunog ng pagpatak ng ulan sa labas ang sumasagot sa kanyang matinding kalungkutan. Ang malamig na hangin ng ospital ay humahaplos sa maputlang balat ni Solen, ngunit hindi nito kayang higitan ang lamig na nananatili sa loob ng kanyang dibdib. 2 linggo na ang nakalilipas mula ng gabi ng trahedya, mula nang ang boses ni Rafael at ang bawat salitang humiwa sa kanyang pagkatao ay naging huling alaala ng kanyang nakaraan. Ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay tila isang babala na siya ay nabubuhay pa. Ngunit ang kanyang diwa ay tila nabaon na rin kasama ng pangarap na hindi na kailanman magkakaroon ng katuparan. Si Dr. Mateo ang tanging liwanag na nagtatangka na pumasok sa madilim na mundo ni Solen. Bawat araw, binibisita niya ito. Dala ang mga libro ng sining at ang mga paalalang ang mundo ay hindi natatapos sa isang maling pagkakataon. Isang hapon, habang nakatanaw si Solen sa bintana, tinitingnan ng mga taong naglalakad sa labas na tila walang kamalay-malay sa pagkawasak ng kanyang mundo. Inilapag ni Mateo ang isang makapal na sketchpad at ang paborito niyang lapis sa ibabaw ng hapag. Hindi nagsalita si Mateo. Alam niyang sa mga sandaling ito, ang anumang salita ay magiging walang saysay. Ang katahimikan ay ang tanging wika
na nauunawaan ni Solen. Pagkaalis ni Mateo, dahan-dahang hinawakan ni Solen ang lapis. Ang kanyang mga daliri na dati ay nanginginig sa takot at sakit ay unti-unting nakakita ng pamilyar na katuwiran sa paggalaw ng kamay sa ibabaw ng papel. Ang bawat guhit ay hindi na disenyo para sa kumpanya ni Rafael, kundi isang paglabas ng galit, ng pighati, at ng mga luhang hindi niya nailabas. Ang mga linyang kanyang binubuo ay hindi na malambot at pino. Ang mga ito ay matatalim, matapang, at puno ng himagsik. Sa bawat pagbaon ng lapis sa papel, unti-unting nabubura ang imahe ng asawang kanyang pinagsilbihan ng 5 taon. Sa halip, isang bagong mukha ang nagsisimulang mabuo. Isang babaeng hindi na naghihintay ng pagkilala, kundi isang babaeng handang kumuha ng nararapat sa kanya. Hindi na siya ang Solen na nagluluto ng nilagang baka sa kusinang puno ng panlilinlang. Ang babaeng nasa harap ng salamin ay payat. Ang kanyang mga mata ay may malalim na pait, ngunit mayroong bagong ningning na nagbabantang sumiklab. Tiningnan niya ang kanyang sarili, hinaplos ang kanyang buhok, na unti-unti nang bumabalik ang sigla. Ang pait ay naging lakas, at ang sakit ay naging pundasyon ng isang bagong pagkatao. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, isang balita ang gumulantang sa kanyang pandinig mula sa telebisyon na nakabukas sa loob ng silid. Ang anunsyo para sa prestihiyosong kompetisyon ng disenyo ng bungmin para sa Huahao Huanbu ay opisyal ng inilunsad. Ang pangalan ni Rafael at ang kanyang kumpanya ang nakalagay bilang mga pangunahing hurado. Isang matamis, ngunit mapait na ngiti ang namutawi sa labi ni Solen. Ang pagkakataon ay dumating sa sandaling siya ay handa na. Hindi siya babalik bilang ang asawang inapi, kundi bilang isang anino na lalamon sa liwanag ng mga taong nagtaksil sa kanya. Ang mga kamay na dati ay nagtatago sa ilalim ng anino ng iba, ay akin nang hahawak sa kanyang sariling tadhana. Ang bawat pangarap na ninakaw ay kailangang bawiin, at ang bawat luhang pumatak ay magiging mga hiyas na magpapatunay sa kanyang karangalan. Ngunit sa likod ng kanyang pagbabagong anyo, isang liham ang natagpuan niya sa ilalim ng kanyang unan, isang mensaheng hindi niya alam kung sino ang naglagay, na naglalaman lamang ng 3 salita na tila nagbabala sa panganib na naghihintay sa kanyang pagbabalik. Ang gabi ng pagbubukas ng prestihiyosong proyektong disenyo ng bungmin ay puno ng ningning at karangyaan. Ang bawat sulok ng ballroom ay nababalot ng liwanag ng mga kristal at ang amoy ng mamahaling pabango na humahalo sa malamig na hangin galing sa mga aircon. Si Rafael, suot ang kanyang pinakamahal na suit, ay nakatayo sa gitna ng entablado. Ang kanyang mukha ay puno ng mapagmataas na ngiti, habang katabi niya si Marisol, na nakasuot ng isang damit na halos kasing ningning ng mga alahas na nakadapo sa kanyang leeg. Sa mata ng mga bisita, sila ang perpektong magkapares, ang Ong Huang Dakwi at ang kanyang henyong muse. Hindi nila alam, ang bawat piraso ng alahas na suot ni Marisol ay mga disenyo na kinuha mula sa mga lumang sketchpad ni Solen. Mga disenyong hindi man lang nabigyan ng karampatang pagkilala. Biglang tumahimik ang buong bulwagan nang bumukas ang malaking pintong kahoy sa dulo ng bulwagan. Isang figura ang pumasok. Ang bawat hakbang ay may dalang awtoridad at misteryo. Nakasuot siya ng isang mahabang gown na kulay pilak, na tila mga bituin na bumagsak sa kanyang balikat. Ang kanyang mukha ay nakatago sa likod ng isang eleganteng maskara, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang uri ng talim na hindi nakaligtas sa pansin ni Rafael. Siya si Andy, ang pangalang bumubulong sa pandinig ng bawat dalubhasa sa industriya sa loob ng nakaraang ilang buwan. Ang babaeng nagpabagsak sa mga rekord ng benta at nagdala ng isang bagong estetikong hindi pa nakikita sa Manila. Habang naglalakad si Andy patungo sa harap, ramdam ang bigat ng bawat tingin ng mga tao sa kanya. Tumigil siya sa tapat mismo ng entablado kung saan nakatayo ang magkapares. Ang nangiti ni Marisol ay unti-unting napalitan
ng isang maputlang ekspresyon, tila nakakita ng isang multo mula sa nakaraan. Rafael, Marisol, ang boses ni Andy ay malalim, kalmado, at may halong pamilyar na tono na nagpatigil sa paghinga ni Rafael. Matagal na tayong hindi nagkikita, o dapat ko bang sabihin, matagal na tayong hindi nagkakakilala? Inabot ni Andy ang kanyang kamay upang makipagkamay kay Rafael. Ang mga daliri ni Rafael ay naramdaman ang lamig ng balat ni Andy, isang pakiramdam na tila nagdala sa kanya pabalik sa mga gabi sa kusina, kung saan ang bawat haplos ni Solen ay puno ng init at pagmamahal. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Pilit na hinahanap ang anino ng kanyang dating asawa sa likod ng maskara ni Andy. Andy, ikinalulugod ko ang iyong pagdating. Pilit na sagot ni Rafael. Ang kanyang boses ay nanginginig ng bahagya. Marami kaming narinig tungkol sa iyong mga obra. Tunay na nakakamangha ang iyong talento. Ngunit si Marisol, na hindi na mapakali sa kanyang kinatatayuan, ay nagsimulang magbanta sa pamamagitan ng mga mata. Ang mga disenyong ito, nakita ko na ang mga ito dati. Ang bulong ni Marisol na sinubukang ilihis ang atensyon ng mga tao. Sigurado ba tayong hindi ito mga kopya lamang? Humarap si Andy kay Marisol at sa isang mabilis na kilos, tinanggal niya ang kanyang maskara. Ang mukha ni Solen, na ngayon ay mas matapang at mas malinaw ang pananaw, ay tumambad sa harap ng lahat. Ang gulat sa mukha ni Rafael ay hindi maikakaila. Ang buong bulwagan ay napuno ng bulong-bulungan. Kopya? Tanong ni Solen. Ang boses ay sapat na malakas para marinig ng lahat. Marisol, ang mga disenyong ito ay hindi kopya. Ang mga ito ay mga alaala. At alam nating pareho kung sino ang tunay na may-ari ng mga alaalang iyon. Sa sandaling iyon, ang tensyon sa pagitan ng tatlo ay umabot sa sukdulan. Alam ni Solen na ang laban ay hindi pa nagsisimula, ngunit ang kanyang pagbabalik ay sapat na upang yumanig ang pundasyon ng pekeng imperyo na binuo ni na Rafael at Marisol. Ang bawat mata sa loob ng bulwagan ay nakatutok sa kanila, naghihintay kung sino ang unang bibigay sa ilalim ng bigat ng katotohanan. Ang ingay ng bulwagan na kanina ay puno ng musika at tawanan ay biglang napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang bawat pares ng mata sa loob ng silid ay nakatitig sa 3 taong nasa gitna ng entablado. Si Rafael, na tila nawalan ng boses, ay hindi maalis ang tingin sa mga mata ni Solen. Ang mga mata na dati ay puno ng pagmamahal at pagpapakumbaba. Ngayon ay kasing talim ng brilyanting matagal niyang pinangalagaan, ngunit may pait na hindi maabot ng kahit anong yaman. Solen, ikaw ba talaga yan? Ang tanging tanong na lumabas mula sa bibig ni Rafael, na halos pabulong na lamang. Bahagyang itinaas ni Solen ang kanyang baba. Hindi siya sumagot sa lalaking itinuring niyang mundo noon. Sa halip, lumingon siya sa mga mamamahayag na nakapalibot sa kanila. Ang kanilang mga kamera ay kumikislap sa bawat anggulo. Ang bawat kislap ay tila mga bituin na sumasaksi sa isang katotohanang matagal nang natabunan ng kasinungalingan. Marisol, wika ni Solen, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may dalang bigat na nagpatigil sa paghinga ng babae. Ang iyong koleksyon na inilunsad mo noong nakaraang buwan, ang gintong silangan. Nakakaaliw na makita kung paano mo ginamit ang mga disenyong iginuhit ko sa lumang kwaderno na iniwan ko sa aking dating tahanan. Ang mukha ni Marisol ay naging kasing puti ng papel. Ang kanyang mga kamay, na dati ay mapagmataas na nakahawak sa braso ni Rafael, ay nagsimulang manginig. Solen, hindi ko alam ang sinasabi mo. Andy ang pangalan mo ngayon, hindi ba? Huwag mong subukang dungisan ang aking pangalan dahil lamang sa inggit. Nagtawanan ng mga tao, ngunit ang tawa ay hindi dahil sa biro, kundi dahil sa pagkabalisa ni Marisol. Hindi na siya ang babaeng matapang na laging nangungutya. Sa bawat salita ni Solen,
Unti-unting nakikita ng mga tao ang mga lamat sa kanyang pagkatao. Inilabas ni Solen ang isang maliit na tablet mula sa kanyang clutch bag. Sa isang pindot, isang hologram ng orihinal na sketch ang lumabas sa malaking screen ng bulwagan. Ang bawat detalye, mula sa maliliit na kurba ng ginto hanggang sa kakaibang pagkakapatong ng mga hiyas, ay magkatugma sa mga alahas na suot ni Marisol. Ang bulong-bulungan ay naging malakas na usapan. Ang bawat isa sa mga bisita ay nagsimulang maghanap ng pagkakamali sa mga alahas na suot ni Marisol, na ngayon ay mukha ng peke sa harap ng katibayan. Si Rafael, na nakatayo sa tabi, ay tila unti-unting namumulat. Ang bawat disenyong ipinagmalaki ni Marisol sa kanya sa loob ng 2 taon ay isa-isang bumabalik sa kanyang alaala bilang mga guhit na dati niyang nakikita sa mesa ni Solen. Ang bigat ng pagkakamali ay nagsimulang dumagan sa kanyang dibdib. Ang pagtataksil na inisip niyang ginawa ni Solen ay bumabalik bilang isang boomerang na tatama sa kanyang sariling mukha. "Huwag kayong maniwala sa kanya!" Sigaw ni Marisol. Ang kanyang boses ay basag at puno ng desperasyon. "Rafael, sabihin mo sa kanila. Sabihin mo sa kanila na ako ang nagdisenyo ng lahat ng yan." Ngunit hindi tumugon si Rafael. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Solen, na ngayon ay dahan-dahang humakbang palayo. Bago pa man makahakbang si Solen palabas, huminto siya at lumingon sandali. "Rafael!" Ang tawag niya sa pangalan ng lalaki na nagdulot ng kilabot sa katawan nito. Ang mga disenyong yon ay mayroong aking pirma. Hindi ito nakikita ng mata, ngunit nakikita ito sa ilalim ng liwanag na tama. Marahil, kailangan mong tingnan ng mabuti ang iyong mga yaman bago mo tuluyang maubos ang lahat. Pagtalikod ni Solen, iniwan niya ang magkapares sa gitna ng mga matang humuhusga. Ang bawat hakbang niya ay isang kumpirmasyon na ang laro ay nagsimula na. At sa pagkakataong ito, hindi siya ang biktima na magtatago sa dilim. Ang mga ilaw sa loob ng opisina ni Rafael ay tila naging napakadilim. Ang bawat sulok ng silid na dati ay simbolo ng kanyang tagumpay, ay ngayon ay nagmumulang isang kulungan ng mga lihim at kasinungalingan. Sa harap niya, nakaupo si Marisol. Ang kanyang mga mata ay basang-basa ng luha. Ang bawat hikbi ay tila isang musikang hindi na nagbibigay ng awa sa pandinig ni Rafael. "Rafael, maniwala ka sa akin. Ang babaeng yon, si Solen, niloloko niya ang lahat. Ginamit niya ang mga lumang sketch ko nung nagsisimula pa lang ako." Pagmamakaawa ni Marisol, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot na mawala ang lahat ng kanyang tinatamasa. Ngunit si Rafael, na nakatayo sa harap ng malaking bintana na nakatanaw sa abalang kalsada ng Maynila, ay hindi lumingon. Ang kanyang isipan ay pabalik-balik sa mga eksenang naganap sa bulwagan. Ang bawat salita ni Solen ay tumatagos sa kanyang konsensya na tila mga karayom. Naalala niya ang gabi ng kanilang paghihiwalay. Ang gabi kung kailan siya naniwala sa mga dokumentong ipinakita ni Marisol bilang ebidensya ng pagtataksil ni Solen. Mga dokumentong hindi man lang niya nasuri ng mabuti dahil sa galit. Dahan-dahang lumapit si Rafael sa kanyang mesa. Binuksan niya ang isang nakatagong drawer na matagal na niyang hindi ginagalaw. Sa loob nito, natagpuan niya ang isang lumang sobre na nakatago sa ilalim ng mga papeles. Nang buksan niya ito, bumungad sa kanya ang isang orihinal na guhit ni Solen. Isang disenyong kwintas na may hugis ng isang maliit na bituin. Ang disenyong matatagpuan sa pinakabagong koleksyon na inilabas ni Marisol sa ilalim ng kanyang sariling pangalan. Ang bawat linya ng lapis ay may mga maliliit na marka sa dulo. Mga marka na tila isang lagda na hindi mapapansin ng ordinaryong mata. Ito ang tinutukoy ni Solen sa bulwagan. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis, hindi sa galit, kundi sa isang matinding pangamba. Samantala, sa labas ng gusaling iyon,
Si Solen ay nakasakay sa loob ng sasakyan ni Mateo. Ang katahimikan sa loob ay payapa, malayo sa kaguluhan na iniwan niya sa likod. Nakita mo ba ang mga mata niya? Tanong ni Mateo habang binabaybay ang kalsada. Ang pagdududa ay ang unang hakbang ng pagguho ng kanilang mundo. Hindi sapat ang pagdududa, Mateo. Sagot ni Solen. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa kawalan. Kailangan niyang maramdaman ang bawat sakit na idinulot niya sa akin. Ang pagdududa ay isa lamang maliit na lamat sa pundasyon. Ang tunay na pagkawasak ay magmumula sa pag-amin sa katotohanan na siya mismo ang nagtaksil sa kanyang sarili. Sa mga sumunod na araw, ang bawat galaw ni Rafael ay binabantayan ng mga mata ng publiko. Ang mga kliyente ay nagsimulang magtanong, ang mga supplier ay nag-aalangan na magbigay ng materyales. Ang reputasyon ni Marisol ay unti-unting nadudungisan. Ang bawat social media post niya ay napupuno ng mga komento tungkol sa pangungopya. Sa loob ng kanyang bahay si Marisol ay nagwawala. Ang bawat gamit na abot ng kanyang kamay ay itinapon niya. Ang bawat salamin ay biniyak niya. Alam niyang ang kanyang panahon ay malapit na ring magwakas. Habang si Rafael ay nakaupo lamang sa isang sulok, nakatingin sa kawalan, ang kanyang puso ay naghahangad ng isang sagot na alam niyang hindi na niya makukuha sa taong nasa tabi niya. Ang bawat lihim ay parang isang bagyo na unti-unting nagtitipon sa abot-tanaw. At sa gitna ng lahat ng ito, si Solen ay tahimik na naghihintay. Alam na ang susunod na hakbang ay magbabago sa takbo ng kanilang lahat ng buhay. Ang Manila ay niyanig ng balita sa mga pahayagan at social media. Ang nalalapit na grand jewelry auction kung saan ilalantad ni Andy ang kanyang pinakamahalagang obra maestra. Lahat ng mata ng mga kolektor ay nakatuon sa gabing iyon, kabilang ang mga mata ni Rafael na kahit puno ng pagod at pangamba ay hindi napigilang dumalo. Sa gitna ng entablado, nakapatong ang isang piraso ng alahas na yari sa puting ginto at mga diamanteng tila mga luha ng langit. Nang buksan ni Solen ang isang special microscope na nakakonekta sa malaking screen sa likod ng bulwagan, nabigla ang lahat. Ang bawat diamante ay hindi lamang basta bato. Sa ilalim ng matinding pagpapalaki, isang napakaliit na ukit ang lumitaw sa gilid ng hiyas, isang selyo ng pagmamay-ari na tanging ang orihinal na lumikha lamang ang makakaalam. Ito ang aking pirma, wika ni Solen sa mikropono. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng kapangyarihan. Ang bawat piraso ng alahas na inilabas ni Marisol sa nakaraang 2 taon ay walang ganitong ukit. Dahil ang mga ito ay hindi orihinal na gawa niya, kundi mga ninakaw na piyesa mula sa aking sariling koleksyon na itinago ko noon. Ang bulwagan ay napuno ng mga bulong-bulungan na tila mga alon ng dagat. Si Marisol, na nakatayo sa gilid ng entablado, ay namutla. Sinubukan niyang lumapit para magpaliwanag, ngunit ang bawat hakbang niya ay pinigilan ng mga security na inupahan ng auction house. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa mga tao, umaasang makakita ng kakampi, ngunit ang mga mukha ng mga sosyalista sa paligid ay puno na ng pandidiri at paghuhusga. Rafael, na nakatayo sa malayo, ay tila tinamaan ng kidlat. Ang bawat alahas na ibinigay niya kay Marisol, ang bawat disenyo na ipinagmalaki niya sa kanyang mga kliyente, ay isa-isang bumabalik sa kanyang isipan bilang mga ninakaw na hiyas. Ang pagkakaibigang itinuring niyang totoo ay naging isang napakalaking panlilinlang. Hindi totoo yan. Sinisiraan niya lang ako. Sigaw ni Marisol. Ang kanyang buhok ay magulo na at ang kanyang mga pampaganda ay tila tumatakbo na sa kanyang mukha dahil sa pawis at luha. Ngunit ang katotohanan ay hindi na mapipigilan. Inilabas ni Solen ang isang folder na naglalaman ng mga dated blueprints at mga resibo ng mga materyales na binili niya noong mga panahong nasa ilalim pa siya ng pamamahala ni Rafael. Bawat petsa ay tugma sa mga araw na ipinakilala ni Marisol ang mga bagong disenyo.
Ang ebidensya ay hindi lamang matibay. Ito ay nakakasulasok sa dami ng panlolokong ginawa. Ang auction na dapat sana ay magtataas sa pangalan ni Rafael ay naging isang entablado para sa kanyang kahihiyan. Ang mga kliyente ay nagsimulang magbawi ng kanilang mga order. Ang mga mamamahayag ay nag-uunahan sa pagkuha ng mga litrato ni Marisol na ngayoy hindi na makatingin ng diretso sa mga lente. Sa gitna ng kaguluhan, nagtama ang paningin ni na Solen at Rafael. Walang galit sa mga mata ni Solen, tanging isang malalim na awa. Awa para sa lalaking mas piniling maniwala sa isang ahas kaysa sa babaeng nagmahal sa kanya ng tapat. Tumalikod si Solen at naglakad palabas ng bulwagan habang ang mga awtoridad ay nagsisimulang lumapit kay Marisol para sa isang seryosong usapin tungkol sa copyright infringement at fraud. Ang bawat hakbang ni Solen palayo ay isang tunog ng paglaya. Hindi niya kailangang sumigaw o manakit. Ang katotohanan ang gumawa ng trabaho para sa kanya. At sa bawat segundo na lumilipas, ang mundo ni na Rafael at Marisol ay patuloy na naglalaho na parang alikabok sa hangin. Ang mga sumunod na araw ay parang isang madilim na panaginip para kay Rafael. Ang bawat pahina ng mga pahayagan ay puno ng mukha ni Marisol na may kasamang malalaking headline tungkol sa pandaraya at lantarang pagnanakaw ng intelektual na pag-aari. Ang bawat kliyenteng dati ay nag-aagawan para sa kanyang mga koleksyon ay isa-isang tumalikod, naghain ng demanda para sa kabayaran ng mga pekeng alahas na kanilang nabili. Sa loob ng kanyang opisina, ang bawat piraso ng kasangkapan ay tila mga saksi sa kanyang pagbagsak. Ang kumpanyang binuo niya sa loob ng 5 taon ay hindi lamang humina. Ito ay gumuho sa loob ng 1 linggo. Ang mga bangko ay nagsimulang magpadala ng mga abiso ng foreclosure at ang kanyang mga empleyadong dati ay iginagalang siya ay isa-isang nagsipag-alis. Bitbit ang kanilang mga gamit at ang pait ng hindi nabayarang sahod. Si Marisol naman ay hindi na nakikita sa publiko. Ang mga awtoridad ay dumating sa kanyang mansyon, kinuha ang bawat mamahaling gamit, ang mga sasakyan at ang mga alahas na hindi naman talaga sa kanya. Ang babaeng dati ay nakasuot ng mga telang gawa sa seda ay nakita sa balita na nakasuot ng simpleng damit. Ang kanyang mukha ay nakayuko habang pinapasok sa loob ng sasakyan ng mga pulis. Ang lahat ng kanyang karangyaan ay naging usok lamang na naglaho sa hangin. Rafael na ngayoy naiwan sa loob ng isang halos bakanting opisina ay tumingin sa kanyang sarili sa salamin. Ang lalaking nakikita niya ay hindi na ang Ong Huang Dakwi na hinangaan ng lahat. Siya ay isang taong nawalan ng direksyon, nawalan ng dangal, at higit sa lahat, nawalan ng babaeng nagbigay sa kanya ng lahat ng ito nang walang hinihinging kapalit. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig nang hawakan niya ang kanyang telepono. Tinawagan niya ang numerong ilang taon na niyang hindi pinindot, ang numerong alam niyang pagmamay-ari ni Solen. Ngunit ang boses na sumagot sa kabilang linya ay hindi kay Solen. Ito ay isang malamig na boses ng operator na nagsasabing ang numero ay hindi na aktibo. Gabi na. Ang ulan ay nagsimulang pumatak sa mga bintana ng gusali, isang paulit-ulit na tunog na tila nagpapaalala sa kanya ng gabing pinalayas niya si Solen sa kanilang tahanan. Ang bawat patak ay isang suntok sa kanyang konsensya. Naisip niya ang sanggol na hindi na kailanman nakakita ng liwanag dahil sa kanyang galit. Ang bigat ng pagsisisi ay naging isang malaking bato na unti-unting lumulunod sa kanya sa gitna ng kanyang pag-iisa. Lumabas si Rafael ng gusali. Hindi niya alintana ang basang-basa niyang damit habang naglalakad sa kalsada. Ang bawat ilaw ng mga sasakyan ay tila mga matang humuhusga sa kanya. Wala na siyang mapuntahan. Ang bawat daan ay tila sarado na. At ang bawat pinto na dati ay nakabukas para sa kanya ay ngayon ay nakakandado na ng mahigpit. Sa kabilang dako ng lungsod,
Sa isang maliit ngunit maaliwalas na atelier, si Solen ay nakaupo sa harap ng kanyang mesa. Hawak niya ang isang maliit na kwintas na hugis bituin, ang simbolo ng lahat ng kanyang pinagdaanan. Hindi siya masaya sa pagbagsak ni Rafael, ngunit nakaramdam siya ng isang kakaibang uri ng katahimikan. Ang hustisya ay hindi paghihiganti. Ito ay ang pagbabalik ng balanse sa isang mundong naging magulo. Sa labas ng kanyang pinto, isang anino ang tumigil. Ang lalaking nakatayo roon ay basa, nangangatog, at puno ng pait. Ang gabi ay naging saksi sa pagkikita na matagal nang hinihintay ng tadhana. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat isa ay may dalang sugat na tanging oras lamang ang makakapaghilom. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos sa Maynila. Tila hinuhugasan ang mga kasalanang matagal nang nakabaon sa aspalto ng syudad. Sa labas ng atelier ni Solen, ang malamig na hangin ay humahampas sa katawan ni Rafael. Ang lalaking dati ay nakabalot sa mamahaling tela ay ngayon nakatayo lamang sa silong ng pang-isang maliit na puno. Ang kanyang damit ay nakadikit na sa kanyang balat at ang kanyang mga mata ay nakatingala sa bintana ng ikalawang palapag kung saan nakabukas ang isang mahinang ilaw. Sa loob ng kwarto, nakatayo si Solen sa tabi ng bintana. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa anino sa ibaba. Hindi na kailangan pang magsalita ng anuman. Alam niya kung sino iyon. Ang pamilyar na tindig, kahit na ngayon ay nakukuba na sa bigat ng pagkatalo, ay hindi mawawala sa kanyang alaala. Ngunit sa pagkakataong ito, ang puso ni Solen ay hindi na tumitibok nang mabilis dahil sa takot o pagmamahal. Ito ay kalmado, kasing payapa ng isang lawa pagkatapos ng matinding bagyo. Dahan-dahang binuksan ni Solen ang pinto ng kanyang balkonahe at lumabas. Ang lamig ng hangin ay dumampi sa kanyang mukha, ngunit mas malamig ang titig na iginawad niya kay Rafael. Nang makita siya nito, ang mga tuhod ni Rafael, na dati ay hindi kailanman lumuluhod kanino man, ay unti-unting bumigay. Bumagsak siya sa basang semento. Ang kanyang mga kamay ay nakadiin sa sahig na tila pilit na humahanap ng kapatawaran mula sa lupa mismo. So, iyang boses ni Rafael ay basag, halos matabunan ng iyak ng langit. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat. Ang bawat salita niya ay puno ng pighati. Isang lalaking tuluyang nawalan ng lahat dahil sa kanyang sariling kayabangan at pagkabulag. Ang kanyang mga luha ay humalo sa ulan na tumutulo sa kanyang mukha. Rafael, sagot ni Solen. Ang kanyang boses ay malinaw. Walang galit, ngunit walang bakas ng pag-asa para sa lalaki. Ang paghingi mo ng tawad ay hindi maibabalik ang mga disenyong ninakaw, ang 5 taon ng aking buhay, at higit sa lahat, hindi nito maibabalik ang anak natin. Ang huling mga salita ay tila isang patalim na muling ibinaon sa dibdib ni Rafael. Napaungol siya sa sakit ng katotohanan. Ang bata, ang buhay na inosenteng nabura dahil sa isang gabi ng padalos-dalos na desisyon at panlilinlang ni Marisol. Nabulag ako, Solen. Pinaniwala niya ako sa mga kasinungalingan. Hindi ko alam. Hindi ko naisip. Hagulgol ni Rafael. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang dibdib na tila sinusubukang pigilan ang pagdurog nito. Hindi ka nabulag, Rafael. Pumili ka. Maringis sagot ni Solen. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. Pumili kang maniwala sa iba kaysa sa asawang kasama mo sa araw-araw. Pumili kang itaboy ako sa gitna ng ulan dahil mas pinahalagahan mo ang iyong ego at ang tagumpay na inakala mong dala ni Marisol. Ang bulag ay hindi nakakakita, ngunit ikaw, nakita mo ang lahat. Ngunit pinili mong magbulag-bulagan. Nanatiling nakaluhod si Rafael. Ang bawat patak ng ulan ay tila humuhugas sa huling natitirang piraso ng kanyang dangal. Tumingala siya. Ang mga mata ay nagmamakaawa, naghahanap ng kahit kaunting liwanag ng pagmamahal sa mukha ni Solen. Ngunit ang nakita niya ay isang babaeng tuluyan nang lumaya mula sa kanyang anino.
Pinapatawad kita, Rafael, wika ni Solen, at sa sandaling iyon, ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip. Hindi dahil karapat-dapat ka rito, kundi dahil ang puso ko ay nararapat sa kapayapaan. Hindi ko dadalhin ang bigat ng iyong kasalanan habang buhay, ngunit ang kapatawaran ay hindi nangangahulugang maaari mo nang ibalik ang nakaraan. Umalis ka na, Rafael, at huwag ka nang babalik. Dahan-dahang tumalikod si Solen. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng balkonahe ay ang huling narinig ni Rafael bago siya naiwang mag-isa sa dilim. Ang lalaking dati ay nagmamay-ari ng mundo ay ngayoy nagmamay-ari lamang ng kanyang sariling pagsisisi, nakaluhod sa ulan, at pinapanood ang nag-iisang liwanag sa kanyang buhay na tuluyan ng naglaho. Ang mga makukulay na banderitas ay sumasayaw sa himig ng masiglang hangin sa itaas ng kalsada, nagbibigay ng buhay sa asul na kalangitan. Amoy na amoy ang matamis na singaw ng nilulutong bibingka at ang malinamnam na aroma ng inihaw na karne mula sa mga gilid ng daan. Ang buong bayan ay nagdiriwang ng pista. Sa gitna ng dagat ng mga taong nagtatawanan at nagkukwentuhan, naglalakad si Solen. Ang kanyang mukha ay hindi nabalot ng pighati o natatakpan ng aninong nakaraan. Mayroon ng payapang ngiti sa kanyang mga labi, isang ngiting matagal nang nanakaw, ngunit ngayon ay tuluyan na niyang nabawi. Sa kanyang tabi ay naglalakad si Mateo. Wala itong suot na mamahaling suit o puting uniforme na karaniwan itong ginagamit sa ospital. Nakasuot lamang ito ng simpleng linyadong polo. Ang mga manggas ay nakatupi hanggang siko. Hindi ito nauuna sa paglalakad at hindi rin nahuhuli. Palagi lang itong nasa tabi ni Solen, isang tahimik ngunit matibay na sandigan. Huminto sila sa isang maliit na pwesto na nagbebenta ng mga gawang kamay na abubot at palamuti. Tiningnan ni Solen ang mga simpleng pulseras na gawa sa pinagtagpi-tagping sinulid at maliliit na kahoy. Walang brilyante, walang ginto, ngunit sa kanyang mga mata, ang bawat piraso ay may sariling kaluluwa at halaga. Kumuha si Mateo ng isang pulseras na kulay asul, ang kulay ng maaliwalas na kalangitan. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Solen. "Let me." Mahinang sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng pag-iingat at respeto. Hindi lumaban si Solen. Pinabayaan niyang itali ni Mateo ang simpleng palamuti sa kanyang pulso. Ang init ng mga daliri ng lalaki nang dumampi ito sa kanyang balat ay naghatid ng isang pamilyar ngunit bagong kaba sa kanyang dibdib. Hindi ito ang magulong kaba ng takot at pag-aalala na palagi niyang nararamdaman noon kay Rafael. Ang kaba ngayon ay payapa, tila isang mainit na yakap sa gitna ng malamig na gabi. Nang mag-angat ng tingin si Mateo, sinalubong nito ang kanyang mga mata ng may purong paghanga. Walang hinihinging kapalit, walang pilit. "Bagay sa'yo, Solen. It matches the peace in your eyes." Nakangiting wika ng binata habang inaayos ang isang takas na hibla ng buhok ni Solen at inilalagay yon sa likod ng kanyang tainga. "Thank you, Mateo, sa lahat," sagot ni Solen. Ang kanyang boses ay halos isang bulong ngunit sapat na upang maramdaman ng lalaki ang lalim ng kanyang pasasalamat. Nang magsimulang magtago ang araw sa likod ng mga bundok at mapalitan ng mapusyaw na kahel ang kulay ng langit, nilisan nila ang maingay na pista. Dumating sila sa isang tahimik na sementeryo sa gilid ng burol, malayo sa ingay ng lungsod. Ang bawat hakbang ni Solen sa ibabaw ng berdeng damuhan ay mabigat ngunit determinado. Huminto siya sa harap ng isang maliit na puting lapida sa ilalim ng isang malagong puno ng mangga. Walang mahabang pangalan na nakaukit dito, tanging ang petsa lamang ng araw kung kailan pinagkaitan siya ng pagkakataong maging isang ina. Dahan-dahang lumuhod si Solen. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang isang maliit na pelus na kahon. Nang buksan niya ito, kumislap ang isang maliit na replika ng bungmin na gawa sa purong pilak.
Ang unang obrang nagdala sa kanya sa rurok ng tagumpay sa ilalim ng pangalang Andy. Maingat niya itong ipinatong sa ibabaw ng malamig na bato. Para sa iyo ito, anak. Malumanay na wika ni Solen habang hinahaplos ang lapida. Ito ang patunay na hindi ka nakalimutan ni Mama. Ang bawat tagumpay ko, ang bawat pagbangon ko mula sa dilim, ay iniaalay ko sa iyo. Hindi man kita nayakap, ikaw ang naging lakas ko para mahanap muli ang sarili ko. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata, ngunit hindi na ito luha ng pighati. Ito ay luha ng pagtanggap at malalim na pag-ibig na walang hangganan. Naramdaman niya ang isang mainit na palad na dumapo sa kanyang balikat. Si Mateo ay nakaluhod na rin sa kanyang tabi. Hindi ito nagsalita upang aluin siya o sabihing magiging maayos ang lahat. Ipinakita lamang nito sa pamamagitan ng presensya na hindi na siya kailanman mag-iisang haharap sa anumang uri ng kalungkutan. Sumandal si Solen sa balikat ni Mateo, hinayaan ang sarili na maramdaman ang kaligtasan sa piling ng taong tunay na nagpapahalaga sa kanya. Habang pinagmamasdan nila ang pagkulay ng ginto sa kalangitan, hudyat ng pagtatapos ng araw, alam ni Solen sa kanyang puso na tapos na ang panahon ng pagluluksa. Handa na siyang buksan ang pahina para sa isang bagong yugto, isang buhay kung saan siya ang may hawak ng panulat at kung saan ang pag-ibig ay hindi isang sakripisyo, kundi isang malayang pagpili. Sa isang maliit at maalikabok na paggawaan ng mga murang relo sa gilid ng Quiapo, nakayuko ang isang lalaking dati ay tinaguri ang hari ng mga diamante. Ang mga kamay ni Rafael, na dati ay humahawak ng milyon-milyong halaga ng ginto, ay ngayon ay nanginginig habang nag-aayos ng sirang engranahe. Bawat pag-ikot ng kamay ng orasan ay tila isang malupit na paalala ng mga panahong sinayang niya at ng pag-ibig na itinapon niya sa basurahan. Sa kabilang dako ng lungsod, sa likod ng makakapal na rehas na bakal ng bilangguan ng mga kababaihan, nakaupo si Marisol. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kolorete at kapalaluan ay ngayon ay humpak at binura ng matinding kalungkutan. Walang dumadalaw, walang kumikilala, at walang nagmamalasakit. Ang parusa ng tadhana sa kanila ay hindi kamatayan, kundi ang mabuhay araw-araw na bitbit, ang mabigat na multo ng kanilang sariling kasakiman at kasinungalingan. Malayo sa madilim at malamig na mundo ng dalawa, isang bagong umaga ang sumisikat sa buhay ni Solen. Nakatayo siya sa balkonahe ng kanyang maaliwalas na tahanan sa probinsya, pinagmamasdan ang tahimik na paghampas ng mga alon sa dalampasigan. Ang simoy ng dagat ay nagdadala ng kapayapaan na matagal niyang ipinaglaban at pinangarap. Sa kanyang puso, wala nang natitirang galit. Pinatawad na niya si Rafael at pinatawad na rin niya si Marisol. Ngunit ang kapatawarang iyon ay hindi naging tulay upang makabalik ang mga ito sa kanyang buhay. Ito ay naging isang matibay na pader na naghihiwalay sa kanyang tahimik na kinabukasan mula sa laso ng nakaraan. Natutunan niyang ang pagpapatawad ay hindi para sa mga taong nanakit sa kanya, kundi isang regalo sa kanyang sarili, ang pagbibitaw sa galit upang magkaroon ng malawak na espasyo ang pag-asa. Mula sa likuran, naramdaman niya ang dalawang pamilyar at matipunong braso na dahan-dahang pumulupot sa kanyang baywang. Isang mainit na hininga ang dumampi sa kanyang balikat, kasunod ang malambot na paglapat ng mga labi ni Mateo sa kanyang buhok. Walang salitang kailangang bigkasin upang maiparating ang lalim ng kanilang damdamin. Ipinatong ni Solen ang kanyang ulo sa dibdib ng kanyang asawa, dinarama ang bawat kalmadong tibok ng puso nito. Isang pusong hindi kailanman nanlinlang, hindi kailanman nanakit, at laging nagbibigay ng kanlungan. Sa kanyang daliri ay nakasuot ang isang simpleng singsing na gawa sa puting ginto. Walang naglalakihang brilyante, walang labis na karangyaan para ipagmayabang sa mundo, ngunit naroon ang pinakamahalagang hiyas na matagal na niyang hinahanap, ang tapat na pag-ibig at walang hanggang respeto.
Tiningnan ni Solen ang malawak na dagat habang hawak ng mahigpit ang kamay ni Mateo. Nahanap na niya ang kanyang ganap na kapayapaan. Sa kabila ng lahat ng luhang pumatak, natutunan niya ang pinakamahalagang aral sa buhay ng isang babae. Ang halaga ng isang tao ay hindi kailanman masusukat sa dami ng sakripisyong kaya niyang tiisin para sa maling tao. Ang tunay na lakas ay wala sa pagiging martir, kundi nasa kakayahang bumangon mula sa pagkadapa, pulutin ang mga basag na piraso ng sarili, at lumikha ng isang panibagong obra maestra mula sa mga sugat. Ang pag-ibig na tunay ay hindi nagpapaliit ng iyong mundo upang magkasya ka sa anino ng iba. Ito ay nagpapalawak ng iyong pakpak upang ikaw ay makalipad ng mataas at malaya. At sa pagsikat ng araw sa bagong kabanata ng kanyang buhay, handa na si Solen na salubungin ang bukas, hindi na bilang isang pusong sugatan, kundi bilang isang babaeng buo at nagmamahal ng tapat sa kanyang sarili. Sigo, ang bawat pagtatapos ay hindi talaga huling tuldok, kundi isang bagong simula para sa mga pusong natutong maghilom at muling magtiwala sa liwanag ng umaga. Mula sa kailaliman ng aking puso, nais kong magpasalamat sa bawat isa sa inyo na nanatili, nakinig, at sumabay sa paglalakbay ni Solen hanggang sa dulo. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, hindi ko maiwasang mapaluha kasama ng ating pangunahing tauhan. Ang pinakamahirap at pinakamasakit na bahagi para sa akin ay ang isulat. Ang gabing pinalaya siya sa gitna ng walang awang buhos ng ulan. Ang gabi kung kailan nawala ang maliit na anghel sa kanyang sinapupunan habang ang taong pinakamamahal niya ay nakatalikod sa kanya. Naramdaman ko ang lamig at ang bigat ng kanyang kawalan. Ang kwentong ito ay sumibol mula sa isang munting binhi ng katotohanan, hango sa mga kwento ng mga matatapang na babaeng nakilala ko sa totoong buhay. Mga babaeng minsan ding nadurog, nagbigay ng higit pa sa nararapat, ngunit sa huli ay piniling bumangon at buuin muli ang kanilang sarili. Tulad ng isang diamante, ang ating tunay na kinang ay lumalabas lamang pagkatapos dumaan sa matinding hirap at pagsubok. Gusto kong ipaalala sa inyo na ang pag-ibig, pag-asa at pagpapatawad ay parang isang maliit na apoy sa gitna ng napakadilim na gabi. Gaano man ito kaliit o kahina sa umpisa, sapat na ito upang magbigay ng init at gumabay sa ating muling pag-usad. Bago tayo tuluyang magpaalam kay Solen, nais kong mag-iwan ng isang tanong para sa inyo. Kung kayo ang nasa kalagayan niya, matapos ang lahat ng panlilinlang at sakit, kaya niyo rin bang patawarin ang taong sumira sa inyong mundo? Hindi para sa kanila, kundi para palayain ang inyong sariling puso? Nais kong malaman ang inyong mga saloobin at marinig ang inyong mga kwento. Mangyaring ibahagi ang inyong mga sagot at damdamin sa ibaba. Kung naantig ang inyong puso sa paglalakbay na ito, sana ay i-like ninyo ang video na ito at ibahagi sa iba pang mga pusong marahil ay nangangailangan ng paalala na palaging may pag-asa pagkatapos ng ulan. Maraming salamat sa inyong oras, sa inyong pakikinig, at sa inyong pagmamahal. Hanggang sa muli nating pagkikita sa panibagong kwento.